Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana, POV. Mommy, can we buy this po? Tanong sa akin ni Tin dahil nandito kaming dalawa ngayon sa supermarket. Of course, baby. Hanap tayo ng size natin. Sure ako na matutuwa ang daddy mo mamaya. Sagot ko sa kanya dahil ang tinutukoy niya ay mga pajamas. Para kasi itong family pajamas dahil may iba't ibang kulay siya. Nakakatuwa dahil maganda rin siya. Mabuti na lang at sinama kong panganay ko. Kaya makakabili na kami ng ganito ngayon. Nang makuha na namin ang lahat ng mga sizes namin, ay nilagay na namin ito sa cart namin. Ang laki talaga ng supermarket na to. Kompleto ng lahat ng kailangan namin dito. Nasanay na rin ako dito dahil noong bago pa lang, ay tinuro sa akin ng asawa ko kung paano ba ang buhay dito. At masasabi ko na mas madali kaysa noong nasa Pilipinas pa kami. Kapag may hindi ako alam ay lagi ako nagtatanong sa asawa ko, kaya naman sinasabi at tinuturo naman niya ito ng tama sa akin. Ang bilis nga ng mga araw dahil hindi ko man lang namalayan na 2 taon na si Kiel. Grabe, ang bilis lang talaga ng panahon. Ngayon ay kaming 4 na lang ang nasa bahay dahil umuwi ng kasama namin noon. Kailangan kasi siya ng nanay niya na may sakit. Doon na lang kami sa bahay namin sa Pilipinas magtatrabaho dahil umuwi na si Manang sa kanila. Marami man ang nagbago, ang mahalaga na natili kami kung ano man ang mayroon sa pamilya namin. Baby, okay ka lang ba sa school? Tanong ko sa anak ko. Opo, Mommy. Mabait po mga classmates ko at kaibigan ko pa rin pong mga kaibigan ko noon. Mabuti naman kung ganon. Mom, lagi mo na lang po yung tinatanong sa akin. Hanggang ngayon ba nag-aalala ka pa rin sa akin? Okay na okay po ako, lalo na po't kasama ko kayo. Nakangiti na sabi niyo sa akin. Gusto ko lang i-make sure na okay ang anak ko. Sagot ko naman sa kanya. Dahil alam ko na lagi ko siyang tinatanong. Don't worry about me, Mom. I'm good. Nakangiti na sabi niya at yumakap pa siya sa akin. Opo, alam ko naman yon. Alam ko rin na kayang-kaya mo sarili mo. Hayaan mo na lang si Mommy na tanungin ka palagi. Gusto ko lang talaga na magtanong, sabi ko sa kanya. I love you, Mom. Thank you for everything, sabi niya sa akin. I love you too, baby ko. May nakalimutan pa ba tayo? Kompleto na ba ito? Tanong ko sa kanya. Okay na po ang lahat, Mom. Magbayad na tayo at umuwi na tayo. Baka stress ng tatay mo sa bahay. Natatawa na sabi ko dahil naalala ko lang ang huling nangyari noong iniwan namin silang dalawa ni Kiel sa bahay. Sana lang talaga hindi na ito mangyari ngayon dahil kawawa talagang asawa ko sa anak namin. Baka po pumuti ng buhok ni Daddy, Mom. Natatawa na sabi ni Tin. Kaya tumawa na rin ako. Nagbayad na kami at inayos na namin sa sakyan ng lahat ng mga binili namin. Dito na rin ako sa US natutong magmaneho. Nakakuha na rin ako ng license ko dito kaya ako na maghahatid sundo kay Tin sa school. At syempre kasama ko si Kiel. Gusto sana ng asawa ko na kumuha kami ng driver para daw hindi na ako mapagod pero ayaw ko. Nag-e-enjoy naman kasi ako sa ginagawa ko. Feel na feel kong pagiging mommy ko dito. Saka wala naman kaming ginagawa ni Kiel sa bahay. Kaya naman mas okay na ito. Mas okay na lumabas kami para naman hindi maboard ang anak namin sa bahay. Minsan dumadalaw din ako sa asawa ko. At kung noon ay hindi ako ganun kaselosa, ngayon naman ay hindi ko maintindihan ang sarili ko. Dahil lagi na lang ako nagseselos. Lalo na sa mga babaeng employees ng asawa ko. Na halata namang nagpapapansin dahil talagang nakaluwa ang mga melo nila. Nagreklamo ako kaya naman nagbaba ng memo ang asawa ko na dapat disente na silang manamit. Mabuti na lang talaga at mahal na mahal ako ng asawa ko. Kaya naman nakikinig siya sa akin. Dahil kung hindi ay siya rin naman ang mahirapan. Halata naman kasi nag-aabang lang ng pagkakataon ng mga babaeng yun para sunggaban ng asawa ko. At hindi ko yun nahayaan. Mas mabuti na maging maagap kaysa sa hindi. Akala ko kasi noon hindi ako dapat magselos dahil asawa ko. Pero kung may topak ako noong buntis ako, ay mas lumala naman nung nanganak na ako. Ang sabi naman nila, normal lang dahil maraming babaeng dumadaan sa postpartum after manganak. Ako kasi may mga pagkakataong hindi ko maintindihan ang sarili ko. May mga times na masaya ako tapos bigla na lang ako malulungkot na walang dahilan. Kahit ako hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Marami talagang pagkakataon na hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Pero thankful naman ako dahil nasa tabi ko palaging asawa ko talagang binibigay niya sa akin ang lahat ng pag-intindi na kaya niyang ibigay
Blessed ako sa asawa at binan ko dahil simula noon kakampi ko na talaga si mommy at kuminsan parang naaapi ng asawa ko. After namin sa supermarket ay dumaan na muna kami sa isang Filipino restaurant para bumili ng pagkain namin dahil sure ako na hindi na ako makakapagluto sa pagdating namin sa bahay. Paborito na rin namin doon dahil talaga masarap ang mga pagkaing Pinoy at isa pa hindi na ako mahirapan magluto. After naming makabili, umuwi na kami ngayon sa bahay. Kakababa pa lang namin sa sakyan, narinig na namin ang ingay na nagmula sa loob ng bahay. Hindi na kami nagmadali dahil alam naman namin ang nangyayari. Pagpasok namin, nakita namin kung gaano kagulo ang bahay namin. May bagyo na naman ba? Natatawa na tanong ko sa asawa ko. Sana talaga babae ng sunod nating maging anak. Grabe, parang tumanda ako na 10 taon. Sabi niya sa akin. Kaya tumawa kaming dalawa ni Tin. Dad, palagi mo na lang yung sinasabi. Kailangan ko na yatang magpakulay ng buhok, sabi pa ng asawa ko. Kaya mas lalo kaming tumawa. Ilang anak pang gusto mo? Tanong ko sa kanya. Gusto ko pa ng 3. Sagot niya sa akin. Paano kung lalaki ulit? Natatawa na sabi ko sa kanya. Diyos ko po, wag naman sana. Babae na lang, hindi bali maldita, sabi niya sa akin. Kaya mas lalo akong tumawa. Mukhang mas gusto na lang talaga niya na maging maldita. Ang mga susunod niyang anak kaysa maging makulit. Well, see, nakangisi na sabi ko. Dahil paano kung hindi lang malditang ibigay sa kanya? Kiel, are you ready na? Today is your first day of school. Nakangiti na tanong ko sa anak ko. Yes, mommy, I'm so excited na po. Nakangiti na sabi niya sa akin. Huwag ka makulit doon. Kapag makulit ka doon, malulungkot talaga si mommy. Nagdrama pa ako. Para lang pakiusapan ng makulit na batang ito. Promise po magiging mabait po ako doon. Sabi niya sa akin habang nasa biyahe kami papunta sa school niya. Good boy, nakangiti na sabi ko sa kanya. Kaming dalawa ng daddy niyang maghahatid sa kanya sa school. Gusto namin na magkasama kami lagi sa lahat ng bagay pagdating sa mga anak namin. Masaya kami na maging parents sa mga anak namin. Kahit pa may pagkakataon na sobrang kulit niya ay mahal na mahal ko pa rin siya. Ganito talaga dahil bata pa siya. Pero alam din naman namin na magbabago pa ito at kapag lumaki na siya. Si Tina naman ay nasa middle school na. Ang bilis talaga ng panahon dahil may nadagdadalaga na kami ngayon. At habang lumalaki siya ay nagiging magandang bata si Tin. Alam na rin niya ang mga gusto niya. Nagsisimula na siya sa modeling. At hinayaan namin siya. Binibigay namin ng suporta sa kailangan niya. Matangkad siya, talagang magandang babae. Nakikita ko na ang future na panganay namin. Alam ko na magandang magiging future niya dahil pinaghirapan niya talaga ito. Ayaw niya na gamitin ng daddy niya ang koneksyon nito. Gusto daw niya sa sariling sikap niyang lahat. Hinatid na namin si Kiel at sana lang talaga magpakabit siya doon. Ako naman, hinatid na muna ng asawa ko sa bahay namin dahil ang sama ng pakiramdam ko. Hindi ko alam pero ilang araw nang masama ang pakiramdam ko. Lagi na lang ako nasusuka. May ibang kutob na ako pero hindi ko pa napapatunayan. Mamaya na lang kapag nakaalis ng asawa ko. Kapag susunduin ko ng anak ko ay bibili ako mamaya ng pregnancy test. At pupunta na rin ako sa ospital kapag na-confirm ko na tama ako. Ganito rin ako noon kay Kiel kaya alam ko ng totoong kutob ko. 5 years na rin kaya pwede na nga talaga siguro namin nasundan ang anak namin para matupad ng pangarap ng asawa ko na magkaroon na ulit ng anak. Yun lang ang gustong-gusto niya talaga ng babae na daw dahil mas naniniwala siya na okay ang maldita kaysa sa sutil. Love, kailangan ko nang umalis. Sure ka ba na okay ka lang dito? Tanong niya sa akin. Okay lang ako, sige na. Umalis ka na, ingat ka at dahan-dahan lang siya pagmamaneho. Sabi ko sa asawa ko. Opo love, uuwi ako ng maaga, tawagan mo ko kapag hindi mo talaga kaya. Sabi niya sa akin. Opo love. Sige na, umalis ka na, nakangiti na sagot ko sa kanya. Hinalikan niya ako sa noo at sa labi bago siya umalis. Ako naman ay nagset ng alarm para sa pagsundo ko mamaya kay Kiel. Itutulog ko na lang muna ito dahil kailangan ko. Nagising ako sa alarm ko kaya naman bumangon na ako. Nagayos ako ng sarili ko para makaalis na ako. Dumaan na muna ako sa pharmacy para bilhin ng kailangan ko. Mamaya kasi kapag nakita ito ni Kiel, ay nakukulit na naman at magtatanong sa akin. Masyado pa namang madaldal ang batang yun. Baka sabihin pa niya sa daddy niya. Kaya hindi na ito magiging surprise. Wala pa akong balak na sabihin sa asawa ko. Hanggat hindi pa nakukonfirm. Nang makabili na ako, dumiretso agad ako sa anak ko. Mommy! Sigaw niya tumatakbo nang makita niya ako. Kumusta ang first day mo? Tanong ko sa kanya. Masaya po, mommy. We played po. Sagot niya sa akin. Mabuti naman at behave ka lang doon. Ayaw ko po kasi na malungkot kaya po naging behave po ako. Alam mo po ba na may classmate ako na kulot, nilaro ko pong hair niya.
Ang cute po kasi niya, sabi niya sa akin. Napatampal ako ng noo ko dahil behave pa raw siya sa lagay na ito. Diyos ko, talagang bata ito. Pero okay lang na mukhang wala naman naging problema. Kahit pa nilaro niyang buhok ng batang yun. Sasabihin naman ng teacher nila kung meron. Siguro natuwa siya sa batang kulot na yun. May mga kaibigan naman siya doon. Sa amin dahil lang may mga Filipino rin kaming kapitbahay na ngayon ay may Filipino din. Hindi ko pa ngayon nakausap dahil hindi pa naman lumalabas sa bahay nila. Baby, are you hungry na? Tanong ko sa anak ko. Yes po mommy, gutom na po ako. Sagot niya sa akin. Saan mo gustong kumain? Tanong ko sa kanya. At sinagot niya kaagad ang sikat na fast food chain sa Pinas kaya naman doon kami pupunta. Natutuwa ako dahil mas gusto nilang mga pagkaing Pinoy. Kahit pa dito na kami nakatira, Filipino parenting style ang ginagamit namin sa mga anak namin. At kapag dito kami sa loob ng bahay talagang Filipino salita namin. Sa labas ay English dahil kailangan yun. Sumakay na kami sa sakyan ko at pumunta na kaming dalawa doon. Hinayaan ko siya na bilhin ang mga gusto niya. Malakasing kumain tong anak ko. Malusog sila, tinalagaan ko talaga dahil ayaw ko na magkasakit sila. Lalo na si Tin kapag may sakit. Bago kami umuwi, dadaan na rin namin siya sa school niya. Nag-take out na lang din ako na para sa kanya para doon na niya kainin sa bahay. Habang kumakain kami, ay masaya nagkukwento si Kiel ng mga nangyari sa school niya. Kahit pa nasaglit siya doon ay talagang ang dami niyang kwento sa akin. Mommy, si Kulot po. Sabi niya sa akin na tinuro niya sa akin ng kulot at cute na batang kapapasok lang dito ngayon. Siya na yan? Tanong ko kay Kiel. Yes mom, she's Kulot. My classmate. She also speaks Tagalog, sabi ni Kiel. So Filipino rin sila? Yes po, sabi niya sa akin kakalipat lang daw nila dito. Dahil daw dito na siya titira, dahil ang mommy niya nag-asawa daw ng American. Sabi niya sa akin, itong anak ko kompleto talaga kapag nagkakwento, kaya nakakatuwa talaga ang pagiging madaldal niya. Tinawag pa talaga niya si Kulot kaya naman sumabay na sila sa amin. Nalaman ko na sila palang kapitbahay namin. Natuwa naman ako dahil mabait ang mommy niya at mukhang magkakasundo kaming dalawa. Nagkwentuhan pa kami ng ilang sandali bago kami nagpaalam ni Kiel. Dahil naghihintay na sa akin ang panganay ko. Pagdating namin sa school, sumakay na kaagad si Tin sa sakyan at umuwi na kaming tatlo. Ngayon na nagdalaga na si Tin, nagiging tahimik na ito. Nagiging makulit lang kapag nilalaro siya ng kapatid niya. Kahit na busy to, lagi naglalaan talaga siya ng time para kay Kiel. Ako naman, mabilis na pumasok sa loob ng room at sa banyo na kaagad ako dumiretso. Kaagad akong inamit ang binili ko at ilang sandali pa ay may resulta na kaagad at natulala ako. Dahil tama nga ako, buntis na ulit ako, magkakaanak na ulit kami. Ngayon pa lang iniisip ko na kung paano ko ba sasabihin sa asawa ka na buntis ako. Siguro yayain ko na lang sila mag-dinner kami mamaya sa labas. Kaya naman hindi na ako nagsayang pa ng oras. Tinawagan ko na kagad siya at sinabi ko na sa labas kami kakain. Blessing to sa pamilya namin kaya dapat kang na-celebrate namin. Maaga umuwi ang asawa ko. Kinukulit niya nga ako kung bakit ko daw biglang naisip na yayain silang kumain kami sa labas. Kahit pa pinipilit niya ako, hindi ko sinabi sa kanya. Nagbihis na lang kami para makaalis na kami. Sa isang sikat na restaurant ako nagpa-reserve dahil special ang gabing ito. Maaga rin kaming umalis at nung nakarating na kami doon ay nasikaso naman kaagad kami. Habang naghihintay kami sa pagkain namin, kanina pa nakatingin ang asawa ko sa akin. Sa tingin ko gusto niya na magtanong. Love, ano bang occasion ngayon? Tanong ni Colton na nakarating na kami sa main restaurant. Love, magiging 5 na tayo. Sabi ko sa kanya at binigay kong box na may lamang PT. Really love? Tanong sa akin ng asawa ko na halatang hindi makapaniwala. Opo love, I'm pregnant at magiging daddy ka na naman. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Yes, sigaw niya na halatang sobrang saya niya. Daddy, hindi naman halata na masaya ka, natatawa na sabi ni Kiel. Kaya napangiti na lang ako. Masaya talaga ako dahil may 2 pang kulang. Soon mabubuo na kayo. Sabi niya na talagang gusto niya na maging 5 ang anak naming 2. Ang dami naman pala ng gusto mong anak, Dad. Natatawa na sabi pa ni Kiel. Para mas masaya ang bahay natin, sagot naman ng asawa ko. Sana po boy ulit para may kalaro ako. Girl naman, sabi kagad ng asawa ko. Boy po daddy, mas okay po ang boy, sabi pa ni Kiel. Mas gusto kong girl. Girl na ito ngayon, sabi ng asawa ko kaya tumawa na lang kami ni Tin. Dahil ipipilit niya talagang gusto niya. Daddy, maniwala ka po sa akin, boy po talaga magiging kapatid ko. Boy po lahat at baka sa bunso pong babae, nakangisi na sabi ni Kiel.
na naging dahilan para sumimangot ang asawa ko. Napipikon ka na naman sa anak mo, sabi ko sa kanya. Kasi naman babae ang gusto ko, sabi niya sa akin. Kahit naman ano ay okay lang, blessing ito kaya hindi tayo dapat mamili, sabi ko sa kanya. Okay, gusto ko lang talaga ng babaeng anak, kung para sa atin ibibigay naman yan. Saka si Ate Tin ang panganay natin, babae naman siya sabi ko sa kanya. Yeah, you're right, sabi ng asawa ko. Maging masaya na lang tayo, saka ka na lang malungkot kapag naging totoo na sinasabi ng anak mo, sabi ko sa kanya. Thank you, love. Malambing na sabi niya, tinalikan niya ako sa noo bago bumaba sa labi ko. Sanay na sa kanyang mga anak namin kaya walang problema kapag ginahalikan niya ako sa harap nila. Ang sabi niya pa sa mga anak namin na ganito raw niya ako kamahal kaya ganito siya kalambing sa akin. Naging masaya ang dinner namin lahat, masaya ang puso namin umuwi sa bahay namin. At tulad ng mga dumaang gabi ay naging mainit na naman ito. Lalo na ngayon na alam ng asawa ko na magkakaroon na naman siya ng anak ay talagang kinulit niya na naman ako. Para daw mabuo na namin si baby. Ako naman tong marupok pa rin kaya bumibigay din kaagad. Dahil sa pinagod niya ako kagabi hindi siya pumasok ngayon. Siya ang nag-asikaso sa mga anak namin. Sobrang maalaga na naman ang asawa ko sa akin. Lalo na't alam niya na buntis ako. Hindi naman siya nagbago. Sadyang bumalik na naman ang pagiging OA niya ngayon. Mahal sa tingin ko kailangan ko na yatang mag-hire ng driver para sa mga bata. Sabi niya sa akin, sa tingin ko rin love, lalo na ngayon na may morning sickness na naman ako. Baka mamaya hindi ko kayang ihatid sundong mga anak natin. Sabi ko sa kanya at pumayag na kaagad ako dahil alam ko sa sarili ko na malaki ang chance na hindi ko naman kayang bumangon sa umaga. Saka kailangan mo ng pahinga, hindi ko na pwedeng mapagod palagi, sabi niya sa akin. Mamaya pumunta tayo sa ospital, kailangan ko magpa-check up, sabi ko sa kanya. Opo, pupunta po tayo love, malamig na sabi niya sa akin. Thank you love. I love you love. Alam ko hindi naman ito magiging madali para sa'yo. Pero kinakaya mo para sa akin at sa baby natin. Sabi niya kay napangiti ako. Lahat ay kakayanin ko para sa pamilya natin. Mahal na mahal po kita. Malambing na sabi ko sa asawa ko. Sana talaga babae yan. Hirit na naman niya kaya tumawa ako. Malay mo babae na talaga, sabi ko sa kanya. Malakas ang pakaramdam ko na babae na yan, sabi niya sa akin. Mukhang trauma talaga siya sa mga kalokohang ginagawa ni Kiel. Kaya pinipilit na talaga niya na sana'y babae na. Sana nga malakas pa rin siya kay Lord para ibigay sa kanyang babae na. Pero kung mas malakas si Kiel, naku na lang talaga. I-ready na lang niya ulit ang mahaba niyang pasensya. Nang sumapit na ang tanghali, sinundo na ng asawa ko mga bata. Ako naman naiwan na lang dito sa bahay. Dahil nainip ako dito sa bahay, ay nagabang ako sa may gate namin. Hindi naman mainit kaya dito na muna ako sa may bench namin. Nakita ko na dumating na sila kulot kaya napangiti ako dahil gandang-ganda ako sa batang ito. Kulot siya pero para naman siyang manika. Sakto lang ang kulay ng balat niya. Hindi kayo manggit, hindi rin naman siya maputi. Talagang saktong kulay lang. Naglakad siya papunta sa akin at binati niya ako. Hello po Tita Ana. Hi Diana. Nakangiting bati ko sa kanya. Tita, si Kiel po makulit po. Lagi po niya nalalarong hair ko. Tapos po kanina nilikan niya po ako sa pisngi. Sumbong niya sa akin. Ako naman tong hindi makapaniwala sa ginawa ng anak ko. Talagang naging pasaway na naman siya doon. Sorry sa ginawa ni Kiel, baka nanggigigil lang yun sa'yo. Lalo na ang cute mo, sabi ko sa kanya. Pagalitan niyo po siya ha, sabi niya sa akin. Opo, mamaya kapag umuwi na siya, sabi ko sa kanya. Thank you po, nakangiti na sabi niya kaya napangiti na rin ako. Nagpaalam na siya sa akin uuwi na siya sa bahay nila. Ako naman hindi pa rin talaga makapaniwala sa ginawa ng anak ko. Mamaya pagsasabihan ko na talaga siya. Sana lang talaga makinig na para hindi sumakit ang ulo ko. Dahil matagal pa silang pumasok na muna ako sa loob ng bahay, tinawagan ko si mommy at sinabi ko sa kanya na magkakaapo na naman siya. Sobrang natuwang matanda at marami na naman siyang mga paalala sa akin na dapat ganito, na dapat ganyan. Alam ko na sobrang nag-aalala na naman siya sa akin. After namin mag-usap ni mommy, si Yaya naman ang tinawagan ko. Masaya ako na sabihin sa kanilang balita. Pero ang priceless na mga reactions nila, talagang masaya rin na sila para sa amin. Kakatapos ko lang makipagtsikahan kay Yaya nang dumating ang mag-ama ko. Nag-aaway na naman ang dalawa dahil nga hindi pinagbigyan ng asawa ko si Kiel. Isa sa nagustuhan ko sa pagpapalaki ni Colton sa mga anak namin, hindi niya ito hinahayaan na maging spoiled. Dapat raw maintindihan ng mga anak namin ang kahalagahan ng wants at needs para daw maging matalino mga to sa magiging desisyon nila. Hindi dahil siya nagkukuripot siya kung hindi gusto lang niya matutong mga to. Ako naman hinayaan ko lang siya dahil kapag ako rin naman ang dumidisiplina sa mga ito, hinahayaan niya rin ako. Wala kaming ibang gusto kundi ang kabutihan ng mga anak namin, lalo na ngayon na lumalaki ng pamilya namin. Kinausap ko ng maayos si Kiel. At mabuti na lang naintindihan naman niya ang sinasabi ko. Ngayon ko napatunayan na magkaiba pala talagang mga bata. Kasi nung maliit pa si Tin,
ay talagang madali siyang kausap. Kabaliktaran naman ito ni Kiel.